You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity. Kung naalala ninyo, ang ating calling from God is not just to love based on what the world tells us to do. Parang love. Hindi ganon. Ito ho ay yung pong going back to the very root. Yung kaya yung word na radical is going back to the very root. Yung pinaka-ibig sabihin ng pagmamahal. At sabi natin sa ating pag-aaral, itong love na to is our core values. Ito po yung pinapahalagahan dito sa CCF. If you're part of this movement, ito yung priority natin. Ito yung binibigyan natin ng pagpapahalaga sa ating pamumuhay. Kaya ho sabi natin, itong love na to is love God and love others. So lahat ng desisyon natin gagawin, lahat ng ating, tuwing mag-iisip tayo ng gagawin natin, it is because we love God. At obviously, hindi mo totoong mahal ang Diyos kung hindi mo mahal yung ibang tao. Kaya nga, ang reflection ng totoong pagmamahal sa Diyos, yung ating pagmamahal sa ating kapwa. Ngayon, kung mahal natin ang Panginoong Diyos ang ating kapwa, obviously, we obey God's word and His appointed authorities. Kaya nga ho, ang mga taong nagsasabing mahal nila si God, pero wala silang galang sa ibang tao, hindi totoo yun. At wala rin naman silang galang sa kanilang mga boss. Normally kasi yung tao galit sa boss eh. Pero kung talagang mahal mo si God, you obey God's word. And when you obey and respect the appointed authorities, hindi ito yung pag-obey lang na may sama ng loob, kundi you obey with gladness in your heart. At siyempre, since we understand that our treasure, our talents, and our time belong to God, we must be willing to volunteer what God has given us para makatulong sa ibang tao. Okay, yun po ang ating panawagan. No, naalala ninyo, mga 2 Sundays ago, ang message natin was, ano nga po yung message natin? Vault in to a D group. Alam niyo kung bakit? Because that is our calling, that we are to volunteer service within the body of Jesus Christ. Kaya kung tayo po'y kabahagi ng katawan ni Jesus, we are called to serve one another. Okay po? And last Sunday, we were challenged to serve others. Ano yung serve others? Ito naman po yung serving, hindi lang po dun within the body, but as a part of God's body, of Christ's body, we are serving together others. Kaya nga tayo po yung salt and light ng mundong ito, kung naalala ninyo. Kaya kung naalala ninyo, ano nga ho yung binigyan na burden ng Diyos sa ating movement ngayon? Kung naalala lang ninyo that somehow we need to pray, to volunteer, to serve. Naalala. Parang wala kayo, no? Anyway, kung sakali man, kung nakalimutan nyo lang, kasi tao naman actually, hindi naman talaga nakalimutan yan. Kaya lang sa sobrang dami ng nagpo-process, parang sa computer, yung hard disk ba, nagpo-process, pag maraming information, matagal lumabas. Kung mabagal yung RAM, mahina talaga. Pero, so alam ko, andyan lang yan. Okay lang ba? Andyan lang yan. Baka naka-hibernate pa. Naka-hibernate. Anyway, naalala nyo, we are to serve as a body, to saan? Di ba, binigyan tayo ng burden ng Diyos, hindi natin ito hinanap, dinala sa atin ng Panginoon. Yung mga drug surrenderies, naalala ninyo, kaya meron tayong sipag. If God somehow is telling you to help, to volunteer, para dito, para umabot sa mga drug surrenderies, meron tayo niyan sa sipag. You better, register. Okay? Ano pa? Meron, bait din ng Diyos. Pinagkalooban din sa atin ng pagkakataon to minister to the police, the PNP. PNP, imagine from recruit to retirees. Isipin nyo, lahat yun binigay. So we need also volunteers to reach out to these policemen. We are giving moral recovery programs sa magitan ng ganitong ministry. Yung GMEN, government, movers, enlightening nations. Okay? Ngayon, hindi lang po yun. Ito po yung pinakamabigat na binigay sa atin ng Diyos. Ano yung pangatlo? Kung naalala nyo? Rescue kabataan. Isipin nyo, itong rescue kabataan na to, nakipag-tie up sa atin ulit ang ating pamahalaan to minister to all high school students. Kaya nga ho, from grade 1 to grade 12 yan. Ngayon, binigay sa atin ng Panginoon sa lahat ng paaralan sa public school dito sa Pilipinas. Mula Luzon hanggang Mindanao. Yun po yung pasanin na binagkatiwala sa atin ng Panginoon Diyos. So, yun pong ating pong ipag-pray. If we are serious, talaga pong tumulong para sa ating bansa, para sa ating bayan, binigay na sa atin ng Diyos ito. Pag umaga, ito,
Sinilbi na sa harapan mo. It's now up to us whether we will really serve or not. Okay? So, di ba, hindi na natin pag-usapan. Ngayon, we will go to the letter E. Ano yung letter E? Engage the family. Alam nyo, ito pong family ay pinapahalagahan po ng Panginoong Diyos. Dahil ito po ay inimbento ng Diyos. Hindi ito inimbento ng tao. So it's very important to God and it's very important to this ministry. Ako po'y lubusan nagpapasalamat kasi mali po ang aking pagkaintindi sa when it comes to family. Nung dati po ako nagbiministeryo, ang isip ko, ang pamilya, secondary lang. Ang una, yung ministry. And mabait ang Diyos, dinala niya ako sa CCF. Nang dinala niya ako dito, na bago ang aking pananaw. Kasi sa Panginoon Diyos, napakahalaga ang pamilya. Tingnan niyo, pag-usapan ho natin ito. Paano niyo malalaman na matagumpay kayo? Sige nga. Paano niyo malalaman na kayo ay successful? Ha? Ano pa? May sample lang. May pamilya ka. Oh, buo yung pamilya, successful ka, buo yung pamilya. Ano pa? Paano? Yung iba sabi nila, pagka meron ka ng sasakyan, yung pangarap mo sasakyan, nabili mo na. Oh, saya-saya. Yes, pag nagkakotse na ako. O nakabili ka na, pikanto. Saya-saya mo, pinupunasan mo pa. Ba, mahal din yun, ha? Kasi matagal mong pinag-ipunan, pinupunasan mo yan, winawax mo, tapos pinandar mo. Bigla ka in-overtake ka ng BMW. Biglang. Nagmukhang pika-pika yung pikanto. Di ba? Parang, kahit anong saya mo nung una, parang panalo na. Naku, parang talo na naman. Tama? O tapos, eto na naman. O, pag nagkabahay ako, matagumpay na ako, nagkabahay ka. Naku, tuwan-tuwa ka, nakapagpatayo ka ng bahay. Sa 60 by 60 lang, na floor area. Di ba? So, malaki na rin yun, ha? 60 by 60, 360 yun. Di ba? So, tapos yung katabi mo, may bakanting lote, iniisip mo, wow, eto na, pag nabili ko pa yan, panalo na. Kaso, nung natapos yung bahay mo, may nagpatayo na doon sa tabi. Nagmukhang squatter yung bahay mo. Kung isa yun, 2 palapag lang, sa kanya, 6. Nako, bigla na naman, ang lungkot mo na naman, ano na naman tagumpay? Wala na naman yung tagumpay, tama ba? Yung iba po, naghangad po ng maraming pera, nagtrabaho abroad. Yun lang, di na siya binalikan ng asawa niya. Umaasang may tagumpay. Alam nyo, kaya ako sinabi sa inyo yan, kasi lahat naman tayo gusto nating maging matagumpay, tama ba? At hindi ko makakalimutan sabi, minsan umaten ako ng isang funeral service, sabi po ng pastor, gusto niyong malaman? Ang tanong niya pag ito, pasalamat tayo sa Diyos nung kapatid natin ay isang matagumpay na kapatid. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo na lang yung mga anak. Yung anak ang naging basihan. Alam niya, tingnan niyo yung kanyang mga anak, lahat sila'y matagumpay at lahat sila'y nagmamahal sa Diyos. Siya'y matagumpay na ama. Alam niyo, nung akala ko noon, hindi yan totoo until I read this particular survey that was done by George Barna. Sabi na, si George Barna conducted a nationwide survey that asked people what would really make them successful or happy. What life outcome would they view as truly successful? Yung tanong niya, yung sa survey. And 25% listed as in some kind of tangible accomplishment like financial accumulation. Ilagay niya doon, 25% ang nagsabi, yun, matagumpay sila. 14% listed emotional fulfillment. Pagka sapat yung masaya sa puso, yan. Yung isa, 8% listed good health. Pag maganda yung kalusugan. Pero the number 1, as in desired life outcome, ito nakagulat, at 32% was a good family life. Di bali nang wala kang pero yung pamilya mo maayos. Sa totoo lang, pag maayos pamilya, ayos din pati pinansyal, naaayos din eh. Kasi kung nagkakatulong-tulong naman, maaayos din eh. Tama ba? Kaya sabi niya, ito ang susi. Kaya maging sa Panginoong Diyos, ito'y kanyang pinapahalagahan. Kaya pinapalahagalan natin dito. Ang problema lang, itong pamilya na ito, dahil inimbento ito ng Diyos, meron din ho itong atake. Kaya mapapansin, ang daming sirang pamilya ngayon. Napapansin niyo ba yun?
Ngayon, ano ba yung pamilya to? Tingnan, kaya ang ating talakayin ngayong gabi ay ito. Pamagat po ay, protect this house. Ayan, sabi mo, protect this house. Remind yourself, protect this house. Kaya lahat tayo, since you are the salt and light of this world, and family is the basic unit of the society, if you want to protect this society, protect this house. Protect your home. Protect your family. Yun pong idea. So, bakit po gano'n na lang bakit gano'n na lang ang pagsubok sa pamilya? Tulungan niyo po akong intindihin ito mula po sa mga talatang ating babasahin. Tayo pong lahat muna ay magsitayo. Tayo lang po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon ngayon na pinagkaloob niyo sa amin upang magsama-sama mag-aral. Hangad po namin maging matagumpay sa buhay. Alam naming maikli lang ang aming panahon dito sa lupa. Kaya't gusto namin, Panginoon Diyos, yung pong buhay na binigay niyo sa amin ay pamuhay namin to the fullest. At salamat, Panginoon, na yun din ang hangad ninyo para sa bawat isa. It is your heart's desire for every one of us, Father God, to really enjoy the life that you have given us. Kaya, Panginoon Diyos, tulungan nyo kami na makita namin yung pong guidance ninyo nang sa gayon hindi namin pagsisihan yung pong buhay na meron kami. Dahil kayo po ang Diyos namin na may akda ng buhay at nais po naming maging ganap din ito sa amin. Salamat po, tulungan niyo kami sa aming pag-aaral, bigyan niyo kaming katalinuhan, bigyan niyo kami ng pagpapakumbaba upang makinig at tunay na matutunan ng iyo po ituturo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige po, maaari tayo maupo. Now, tingnan ho natin, bakit po importante sa Diyos ang pamilya? Sabi ng Bible, then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Na ipagkaloob na ng Diyos, He created everything. Kung nagbabasa kayo ng Bible, mababasa nyo sa Genesis, na bago nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya lahat ng pangangailangan ng tao. At ang lagi niya sinasabi, it is good. Lagi sabi, ang ganda-ganda. Lagi niyang iniisip, ito maganda to sa tao, ang ganda-ganda nagawa niya. Then when He created everything that man needs, sa Kanya nilikha ang tao. Now, itong amazing. Pero pagdating dito, bigla sinabi niya, it is not good for the man to be alone. Hindi mabuting nag-iisang lalaki. Kaya He created a woman, a helper, suitable for him. Yung pang eksakto sa kanya, magiging katuwang niya. Yun ang sabi ng Diyos. Now, ito pa maganda, in verse 24, for this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Ibig sabihin, bagamat sila'y dalawa, magiging isa na lang sila, they're partners as in everything. Na parang hindi makukumpleto ang lalaki kung wala yung babae. Hindi kumpleto yung babae kung wala yung lalaki. Yun ang idea ng Diyos. Kaya siya nag-initiate ng design ng pamilya. Hindi ito na para nagkaroon ng pamilya dahil nag-evolve ang tao, kalokohan. Kasi tingnan nyo if we've just evolved from one organism to becoming a reptile, to becoming a monkey, then eventually naging pamilya, parang, what? Anong saysay? Parang ang labo naman. Kaya naintindihan natin ang pamilya, naintindihan natin ang kasal, because it was God who invented marriage. Because it was God who created the human beings. Nagkakaintindihan tayo? So yun ang ating premise at yun ang ating pininuan dahil yun ang sabi sa Bible. Now, tuloy tayo ngayon. So they had to be one. Can you imagine, wala pa father at mother si Adam, sinabihan niya, and you shall leave your father and mother. Kaya may idea na ng may father, may mother, may anak, and may children's children. Okay? So it's a form of generation. Bakit ginawa ng Diyos yun? Bakit niya ginawa yan? Para maintindihan natin, ganito yung simula. Then God said, let us make man in our image. Nakakaintindihan tayo. Here is God. They were talking to one another, the triune God, kaya let us make man in our, plural, image, according to our likeness. Sabi niya, gawa tayo. Not the way we will create man in our image. Now, bila sabi niya, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Napansin niyo ba yan? Una muna yung lalaki, him. Then, male and female, He created them. Kaya yung in details of the creation, sa Genesis 2, una muna yung lalaki, bago ginawa yung babae. Nagkakaintindihan? Kung naalala ninyo, galing sa lupa ang lalaki, yung babae galing sa tadyang ng
lalaki. Now, tuloy tayo. Tapos, anong inutos ng Diyos? God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. So, ang idea ng Diyos, ganito. Binuo ko yung babae, ay lalaki at babae, sabi niya, at sabi sa kanya, magpakarami kayo. Punuin niyo yung mundo. Anong dahilan ng Diyos? Itong idea ng Diyos sa pamilya. Dumami kayo nang sa gayon, punuin niyo yung mundo ng wangis ng Diyos. Nakuha. So ano ang pamilya? Pag tinanong kayo, what is a family? Sa mundong ito, ang isip agad ng tao, noon, ang isip nila, lalaki, babae, at supling. Supling. Yan ang pamilya. Napansin niyo ba? Tama ba? Sa Biblia, hindi ganon. Ang pamilya, ganito. Si God, who would bless them and gives instruction, Diyos, lalaki, babae, at mga supling. Dahil we are created in the image of God. Yun ang dahilan kung bakit napakaraming pamilya hindi naaayos. Kahit ano pang, kung ayos man, hindi pa rin lang makuha yung totoong essence ng pagiging pamilya. Kasi nga, nakalimutan lang yung totoong disenyo ng Diyos. Diyos, lalaki, babae, at mga supling. Ngayon, pilit nang sinisira ng tao yan. Ina-atake yan. Ginagawa nila, lalaki, at paano supling? Manghihiram sa iba, hindi pa pwede. Ganun pa rin, galing pa rin, gawa pa rin ng lalaki, babae. Nakuha ninyo, yung iba naman, babae, at wala hindi pwede. 1997, kaya nga hindi mo pwedeng sirain yun. Yung iba naman, lalaki, babae, wala ang Diyos. Walang pakialam ang Diyos. Basta tayo lang. Kaya nagtataka sila, bakit ganito buhay natin? Naintindihan ko, galing ako dyan. Na para maintindihan ninyo, hindi kami, yung pamilya namin ay talagang kinawaan lang ng Diyos. Lumaki ako sa isang pamilya na ang modeling ko, mabait ang nanay at tatay, walang problema yun. Pero ganun din, bagamat religyoso kami, yung Diyos wala talaga sa bahay namin. Paano ko nalaman? Na-witness ko paano sila mag-away. Kitang-kita ko. Ganun ang kinalakihan ko. Nandun sila sa kwarto. Nakita ko nagsasakalan sila. Yung tatay sinasakal yung nanay ko. Ikaw, ganyan. Tapos kinuha ng tatay ko yung baril. Kinuha ng nanay ko yung baril din niya. May kanya-kanya sila, Mga sanay. Ang galing ng nanay ko. Nung nagkakatutukan, tinutukan ng tatay ko yung nanay ko. Tinutok ng nanay ko yung baril sa akin. Kaya hindi ko makalimutan. Sa akin tinutok. Nanginginig ka. Bakit gano'n? Gusto niyo magpatayan. Bakit ako? Diba? Kaya alam ko, bata pa ako noon. Mga bata pa. Pero hindi ko makakalimutan ang tutukan ng baril. Kaya nga isipin ninyo, bagamat religyoso, parang wala yung Diyos na nanonood sa kanila. Napansin niyo ba yun? Para bagang walang Diyos. Diba? Nagsasapakan kami dito. Walang pakialam ang Diyos dito. Basta paan mo to. Gantihan na. Ganun na nangyayari. Ngayon, eto na. Nakakalimutan. Teka muna, ano ba ikakalat mo nga ulit? Image ni God. Kaya iba masyadong concern sa apelido Ingatan mo apelido ko. Hindi naman yung apelido mo concern dito Ang concern dito, image ni God. Nagkakadinan. Ngayon, huwag kayong mag-alala. Paano? Mali-mali na kami, pastor. Medyo malabo na kami. Huwag kayong mag-alala. God is giving us a new beginning. Kami rin po, binigyan ng pagkakataon para maayos din. Maniwala kayo, ang asawa ko, nung bago kami, napakasilosa. Masisisi niyo ba siya? Ay, sorry. Kasi nga mali nga yung intindi ko sa marriage. Kasi nga, ministry. Tapos siya, secondary lang. Mali yung pananaw. Akala ko, basta nagmi-ministry ako, bahala na si God dito, dapat ikaw sumunod ka sa akin. Hindi, mali Kasi dapat naintindihan mo rin that yung buong pamilya, ministry din yan. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo. Tuloy muna tayo dito. Ngayon, tingnan ninyo Ngayon, ito problema. Kaya nga, without God, hindi buong pamilya. Tingnan nyo, unless the Lord builds the house,
They labor in vain who build it. Walang tahanan nang wala yung Diyos. Nakakadinig ha? Wala, hindi maayos. Okay, now, balik tayo. Ngayon, ito ang ganda. Ngayon, itong diablo ngayon, he will try his best to destroy family. Kaya ang una niyang ginawa, he convinced men to stay away from God. He convinced men to rebel against God's instruction. Sabi ng Lord, wag mong kainin yan. Kinain pa rin. So, nagkaroon ng separation between God and man because of sin. So, nagkaroon ng puwang. Nagkakadinig yan? Ngayon, ito na problema. May curse. Meron kasing consequence ang kasalanan. Kaya nga, kung wala ang Diyos, mahihirapan tayo. Kaya buti na lang, ito nangyari. Binigay ngayon yung sumpa. Now, look at this. The Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you more than all cattle and more than every beast. On your belly you will go and dust you will eat all the days of your life. Pero hindi natapos doon. Ito pa. And I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. So sinasabi ng Diyos, ang sisira sa'yo, yung binhi ng babae. Tama? Hindi naman siya all-knowing. Sino ngayon sa mga binhi? Kaya aatakihin niya kahit sino sa mga binhi. Una, hindi kita pararamihin. Sisirain ko na kagad yan. Kaya talagang gagawa niya lahat ng paraan to destroy families. Nagkakadinan tayo. Ito pa. Ngayon wala pa tayo sa Diyos, lalong may epekto pa sa atin. May kasamang curse Anong curse? Sa babae naman. I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain you will bring forth children. So, napansin nyo ba ito? Kapag mahirap para sa babaeng manganak, anong magiging effect yan sa kanya? Pag-ingatan ng kanyang pamilya. Kaya nga minsan naaasar yung mga lalaki. Tuwing lalabas, ang iniisip ng nanay, bilan natin si Junior, bilan natin si Senior, si Junior, tsaka si Ninya, tsaka si Nino, tsaka lahat, puro anak. Sabi nga, ako yung trabaho. Ako. Kaya minsan mga lalaki napipikundi kasi parang atensyon ng babae nandun sa anak. Tama? Kasi nga, anything that is painful, yun ang iyong pag-iingatan. Kaya ang babae, yung pamilya niya, lagi niyang, eto pamilya ko, I will protect this. Generally speaking, tama? Ito pang masama. Your desire will be for your husband. Ano ba ibig sabihin yan? Gusto mong kontrolin yung asawa mong lalaki. Kaya mapapansin nyo, yung mga lalaki, kapag wala si God, hindi yun ang sentro, tsak, buhay na buhay yan. Buhay na buhay yan. Bigla na lang tatahimik. Galit ka ba? Yung style niyan, manipulation yun Kasi he wants, your desire will be for you to control your husband. Ang problema, dapat submit ka pa rin sa husband mo. Kaya kung hindi si God ang sentro, nako, mahirap. Kaya yung babae, laging nagre-rebelde. Laging kinokontrol yung lalaki. Hindi pagluluto, hindi ko ano-ano gagawin, kukontrolin. Nakuha ninyo? Ngayon, para maintindihan nyo naman mga lalaki. Para maintindihan nyo muna. Kaya minsan, pati ito, pinag-aawayan to ito naman ang lalaki. Then to Adam, he said, because you have listened to the voice of your wife and have eaten from the tree about which I commanded you, you shall not eat from it. Then cursed is the ground because of you. In toil you will eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall grow for you. You will eat the plants of the field. And sabi, by the sweat of your face you will eat bread till you return to that. Anong sinasabi ng Diyos? Magiging mahirap sa iyo ang kumita ng pera. Palaban. Kaya pansinin yung asawa, ang lagi iniisip, pera, trabaho, kita. Yung babae, pamilya. Pagtanong, asan ang pera para sa pagkain namin? Sabi ng lalaki, wala! Kaya, mapansin nyo, ang inuna niyang binili, tools para gumaan ang kanyang buhay. Kasi bili ka ng bili kung ano-ano. Kasi nga gusto niyang gumaan buhay. Pero ang asawa naman gusto niya, protection na natin ang pamilya natin. Kaya, hindi sila magkaintindihan. Napansin niyo ba yun? Hello? Kaya kung hindi Diyos ang sentro, gagawin niyo lahat yan. Hindi kayo magkakaintindihan. Hindi niyo intindihin yung asawa. Hindi niyo intindihin yung... Kaya, kunyari, ikaw ba magsasubmit sa asawa mo? Kasi sabi ng Lord, kukontrolin mo siya Kasi yun ang sumpa. Pero kung nakapokus ka na kay God, magsasubmit ka.
dahil nakatingin ka kay God. Yung lalaki naman, hindi mo lang inisip yung kagaanan ng buhay mo. Kasi ang trabaho mo, si Lord kung si God ang Panginoon mo, then you understand that it's not your effort, but God will provide for you. Kasi siya ang iyong papa, siya yung tatay mo, siya yung Diyos mo, and He will take care of you. Kaya tuloy, hindi ka na lagi nag-worry, naaawain mo asawa mo, kaya ang dami natin gastos, hindi mo naintindihan. Ganyan, ha? Wala nang ganun. Bakit? Seek first His kingdom, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nagkakaintindihan tayo? Kaya hindi ka na yung parang lagi inisip mo, saan ako kukuha ng pera? Saan ako tatrabahuin ko? Hindi mo na iniisip yung pamilya. Ngayon, Lord, ito yung pamilya ko. So anong gusto mong gawin that you will provide for my family? As you have said, if I seek you first, then you will provide for us. Nagkakaintindihan? Kaya alam ko po kasi, hindi naman kami ginutom ni Lord eh. Kasi noon, may sarili akong trabaho, may sarili akong negosyo, ang utak ko lang, tatrabaho. Sabi ni Lord, hindi, forget it. You follow me. I'll take care of you. And tagal ko na rin mo na naglilingkod sa Diyos, hindi naman kami nagutom. Taba ko na nga eh. Dati payat ako. The Lord provides. Nakuha natin, kaya nga sa awa ng Diyos, alam nyo, dati pag nakita nyo yung itsura ko, parang, ito na itsura ko noon. 20 years ago. Ang tanda na itsura ko, lagi ako nag-aalala. Pero sa awa ng Diyos, bakit? Because He is the King. He is my provider. Naintindihan ko, ito palang pamilya, that it's not my effort, but His effort to provide for all of us. Nakuha ninyo? Kaya, you have to protect this house. Nagkakanindihan? Kasi aatakihin ng diablo. Kaya sabi ng Bible, Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Tama ba? Kaya sabi ng Bible, kaya pag nag-aaway kayo, tandaan nyo ito, sabi ng Bible, our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Kung sakaling dumarating na yung parang hindi mo na kaya yung asawa mo, o yung anak mo, tandaan mo ang kalaban mo, hindi sila. Tama? Pero huwag mo sabihin, demonyo ka. Walang ganon. Nasasabihin mo, hindi ikaw kaaway ko, yung demonyo. Hindi. Ito, ang idea ganito, Lord, since hindi ko to kaya, fill me with your Holy Spirit. Take over. Nang sa ganon, maharap ko to ng tama. Maharap ko ng tama. Nagkakaintindihan. Kahit sa mga anak, nagkakaintindihan. Pansin niyo ba? Minsan, may sibling rivalry, nag-aaway-aaway. Lapit ka sa Diyos, Lord, hindi ko na po to kaya. So fill me with your Holy Spirit that I can face this. Because family is not about you and your siblings, about you and your parents and your children. Hindi. It's the Lord and every member of the family. That's the design that God has for the family. Nagkakaintindihan? Kaya lapit ka sa Diyos. Kaya nga, it's a diligence on asking God, Lord, tulungan mo ako dito. Lord, tulungan mo ako dito. Lord, tulungan mo ako dito. Dahil hindi namin kaya. Nagkakaintindihan? Paano ko sa inyo? Naalaman ko dati, kaya pala nagsiselos ako dahil sobrang busy ako. Lagi ko iniisip yung schedule ko. And noon, Monday, pahinga namin. Tapos ako, Mrs. 3 ko na yon. Mrs. 3. So, araw niya yon. So one time, nirequest ko siya. So, nood naman tayo ng sine kasi meron kaming palabas na dapat panoorin. Noong time na yan, ang palabas na yun, Gladiator. Familiar kayo, no? Gladiator. Hindi ko maalam na mahaba yun. Ito lang, nood kaming Gladiator. Sabi ko, sweetheart, basta papasyal pa rin tayo. Papasyal tayo kasi araw mo to eh. Pero sandali lang naman siguro yung panood tayo. Ito, masama. Climax na. Napatingin ako sa sarili kasi tagal. Climax na. Pagtingin kong ganyan. Patay, magsasara na yung mga tindahan. Wala na kaming iikutan. Etong asawa ko, nakita rin yung oras. Yan na nga be. Niloloko mo ko eh. Di ba? Siyempre, mahina ako naman. Pero alam mo, parang yung Gladiator, lumipat na sa tabi mo eh. Ganyan, di ba? Ngayon, mamimili ka na. Kaya sabi ko, nag-pray na ako, Lord, meron din akong dugong Ilocano eh. Sayang binayad pag di mo tinapos. Tama? Practical lang. Hindi naman kuripot yun. Practical. Sayang yung binayad pag di naman tinapos. Ano ba yan? Di ba?
mamimili ka, tapusin na natin to. Ano ba namang minsan-minsan lang to? Diba? Kaya, yun na yung naglatalo sa loob ko. Minsan-minsan lang to, tapusin na natin to. Kundi tapusan tayo rito. Kaya, diba? Siyempre, pray ka na. Lord, anong gagawin ko? Misis mo, unahin mo. Para sa kanya itong araw na to. Opo, Lord. Halika na, pasyala tayo. Wala na sama ng loob. Hindi, halika na, isa tayo. Huwag natin tapusin yan. Diba? Isa tayo. Ang asawa naman, mababait naman yan eh. Sabi yan, hindi mo ba tatapusin? Parang totoo, sinungaling yun. Kasi, pag tinapos mo, tapos ka. Tama? Pero siyempre, nananansya rin sila. Kasi Christian din sila eh. Di ba? Hindi mo ba tatapusin? Di ba? Hindi na. Labas na tayo. So, labas na kami, masaya. Walang away. We enjoyed. Bakit? Ang ganda-ganda na sagot ng Diyos sa akin eh. Ganito lang, gusto mo bang makasama ang gladiator for the rest of your life? Ayoko makasama yung gladiator for the rest of my life. Gusto kong kasama yung asawa ko. Ano yung sabihin? Kaya namili ka. Again, sinong tumulong sa'yo? Si God. Kasi you protect this house. Pagkasabi sa kapatid mo, protect this house. Now, listen to this. So, how can you protect? Now, ito tingnan nyo na lang yung ating bansa. Ito na lang Pilipinas. Ang mga ating mga issues, tingnan nyo yung issues natin. Inaatake yung pamilya. Tingnan yung issues natin. Top Filipino family issues today. Can you imagine this? 26%. Ano yung 26%? Communication. Non-communication with the family members are all hooked on the social media. Tendency, they spend more time with gadgets. They're so near yet so far. Kaya nga may nagpag-aaral sa Arizona, yun daw kumakain ng pamilya together, nagkikwentuhan, na walang gadgets, walang TV, they really stay stronger as a family. Ako hindi ko alam yan. At during my time, hindi kami kumakain na sabay-sabay. 24 kami sa bahay. At yung pagkain, pang 12. Kaya hindi kami sabay-sabay. Kasi talagang dinudurog yan para magkasa sa lahat. Kaya kinalakihan ko. Pagdating namin, magkaroon akong pamilya, hindi kami sabay-sabay kong kumain. Sabi ko, hindi ko magawa. Mali ako dyan. Kaya nga, ngayon, pinipilit namin natutunang kumain ng sabay-sabay. Hanggat kaya namin, makikita-kita kami. Kaya pag linggo, kumakain kami sama-sama. We try our best na mag-discuss sa family sa table. Bakit? Doon ko naintindihan kung gaano kalagay yung communication. Ngayon, pag umupo sa table, lahat nakayuko. Hindi nag-uusap, may kanya-kanya cellphone. Nandun sila, pero wala sila doon. Napansin, hindi sa inyo yan, hindi yung pamilya nyo. Sa iba, napansin ko yan. Hindi dito, napansin ko lang. Makita niyo sa table, lahat yan nag-iintay ng order, walang nag-uusap. Yun ang issue ngayon. Ano ba? Sabi nga values, 23%. Sabi ng mga pamilya, they don't even know how to save. Yan ang issue ng finances. They don't even have a value system. They don't even have core values. Kaya kung sa inyo lang, nandito tayo, ang core values natin, love, gawin nyo na sa pamilya nyo. Let this be our core values too. Practicein natin to. Let this be our culture. Let this be our life. Let this be the characteristic of our family. Yung ganun ba? Kaya ito, tapos sabi niya, culture strong influence on the priorities of the parents. Wala nang no more quality time spent on the family because parents are out for work, for survival. Nauna na yung kailangan magtrabaho para kumita. Kasi nga, hindi nakikita si God as their real parent. Nakakadilihan? Now, ito pa, tingnan niyo pa kung anong issues natin sa Pilipinas. Top 10 LGBT population in the world. Kasama tayo sa top 10. Top 10 pregnancy in ASEAN. Alam niyo, one of the studies when it comes to LGBT, na-realize na ito, women, yung nanay nila who is very domineering, kadalasan ang anak nila, weak. Yung mga lalaki, nagiging parang babae. Yan ang sinasabi. Kaya, again, it's about top tayo sa teenage pregnancy in ASEAN. Top tayo when it comes to depression in Southeast Asia. Top tayo when it comes to porn surfers, yung mga nahilig manood ng mga malalaswa na sabi niya top 10 most prostitutes, pati prostitutes, top 10 HIV growth rate in the world. Kasama tayo sa top 10 in the world. At alam niyo pinaka number 1 source, male to male
sexual engagement. Kakagulat. Kaya alam niyo, nakakagulat when it comes to women, even women, ha? Tingnan niyo naman, number 1 tayo, number 1 ang Pilipinas sa mga bansa sa ASEAN na may mataas na bilang ng teenage pregnancy. Ang lungkot. Sabi ko, kukuha lang tayo ng number 1, dito pa. Pwede naman sana number 1 sa math. Ito hindi, number 1 sa multiplication. Eh ngayon, hindi lang yan. Pati sa time spent per visit sa internet ng porn, number 1 ng Pilipinas. Number 1, pati women, number 1 ng Pilipinas. Sabi ko, ano nangyari sa atin? We are really under attack. And who can help us fix this? DSWD? Hindi. Christian families. You know why? We are the salt and light of this world. Kaya kung tayo pa lang tagilid na, mahihirapan tayo. Kaya, anong topic natin? Protect this house. Now, listen to this. Sa military, meron tinatawag na tagabantay ng kampo. Anong tawag sa kanila? MP. Military Police. Now, in order for us to protect this house, be an MP. Be an MP. Ano yung MP? Letter M. Learn to model. Sabi niyo, model. Say it after me. Model. Model. Model God's design for family. If we know the design that God has for family, yun ay pamumuhay natin. Then we will model it so that people would know na eto pala ang pamilya. Okay, ano ba ang design ng Diyos sa family? First, ang dami nating bagyong hinaharap. Ang dami nating ataking hinaharap. As we are called to protect this house, ano sasabi ng Diyos? We need to model protection, shelter, or refuge, or security for our family. Para makita nila. Ganyan, reverence for the Lord gives a man, look what, deep strength. His children have a place of refuge and a security. Now listen, kaya nga ang number 1, as a model, as anyone, any member of the family, wag mo na expect yung father lang. Yes, the fathers are the real leaders of the family, but in the event that the fathers are not doing their role properly, anong calling? Tayo na Christian in the family. We need to take the lead to protect this house. How? Tingnan nyo ha, reverence. Reverence in the Lord. Yun ang ating protection. We model respect to God, and as we model, we gain deep strength. And the children will find refuge and security. Nagkakaunawaan tayo. Naalala ko, ang mga anak natin, minsan binubuli sa school yan. Minsan, ang dami lang hinaharap na problema. Yung minsan, sa trabaho, pag uwi, wala silang mauwian where they can pour out their hearts. Yung palang pains. Yung bahay dapat ang ganoon. Yun ang kanilang shelter. Na, yung anak ko one time, yung isa sa mga anak ko sabi niya, Papa, ayoko na pong pumasok. Sabi niya, bakit? Kasi po, tinutokso po nila ako. Biro niya kasi rejection is a storm. Tama? Yung bang rejection is a storm, change is a storm. Sabi niya, ayoko na pong pumasok, Papa, kasi tinutokso nila ako eh. Alam mo, anak, eto na, hindi ko alam pa paano sasagot ko. But, yung normal, ano bang kaarte niya? Pumasok ka. Ang pakialam mo sa mga tukso-tukso niya. Pumasok ka, sayang gastos mo, nag-enroll ka, ha? Normal, ganyan yung mga lalaki. Tama? With reverence for the Lord, Lord, paano po ito? And God would just, okay, anak, naintindihan ko. Ako rin, tinukso rin ako noon. Pero alam mo, ito naintindihan ko, anak, lahat tayo, dahil tayo ay imperfect people, lahat tayo may kapansanan. And ang tendency ng tao is to magnify yung kapansanan para i-discourage ka. Pero huwag ka mag-alala, ang nakikita ng Diyos sa iyo yung gift mo. Doon ka mag-focus at doon ka tumingin sa Panginoon Diyos. Kaya ganun din naman ako, nahirapan ako noon kasi wala akong Diyos. Ngayon may Diyos na ako, sa Diyos ako tumitingin. Tinutokso rin ako lagi noon. Grabe. Kaya kung hindi dahil sa Diyos, hindi ako naging maayos. Kaya doon ka tumingin. You live for Jesus, not for what people will tell about you. Kasi, sige po, Papa, paalis na siya. Biglang sabi niya, Papa, ano nga ba ang tukso sa iyo noon? Kinabahan ako. Tinanong pa. Siyempre, ano pa, anak? Pugi. Joke lang. Joke lang. Hindi yun ang tukso. Lahat ng tukso. Negro,
baho, itim, nog-nog, ilong, lahat na. Buti pa nga, hindi pa ako kalbo noon. Tinanong ko na siya, ano ba tukso sa'yo, anak? Kalbo ka daw. Ako na naman! Ako na naman! Ano na to? Buti na lang, ako na lang. Sabi ko, di bali na anak, huwag mo intindihin yun. Kahit kalbo ako, gwapo ako, sige na, sige na. Diba? Ang issue ganito. Bakit? Kay God ako nakatingin. Sabi ng Lord, you are fearfully and wonderfully made eh. Problema pa ba yan? Paniniwalaan ko na si God kasi siya ang totoo. Ang lahat sinungaling. Pag sabi sa akin, pangit! Sinungaling. Di ba? Dahil sa Diyos, you are wonderfully and fearfully made. Pakisabi mo nga sa tabi mo. You are wonderfully and fearfully made. Kaya ito, napaka-importante. Yung mga anak natin, when they tell us the problems, when they listen to them, as in model to them, yes, this is the family that God created. This is a family where you can find security. This is a family where you can find refuge. Pakinggan natin sila, magmiyak sila. Papa, sige anak, ano ba yun? Papa, yung problema ko sa exam ko, bagsak ako. Bagsak ka na naman! Huwag ganun. Oo, ganun ba? Sige, paano ba? Ba't ka ba bumagsak? Saan ka ba? Nag-aral ka ba na mabuti rito? Paano kita matutulungan? Yung ganun ba? They need to find that. And makikita nila even in the area of your reverence to the Lord. Okay? Ang mga anak ko tumatawag yan, may problema rin sila sa eskwelahan. Alam mo sila, sabi ko, let's pray to the Lord. Sige, let's find a way to solve the problem. Okay, ang issue, focus on the solution. Why? Because God's design is a refuge and security as we revere God. Amen? Kaya you want to protect, model God's design. Protection because of our reverence to God. Ang pangalawa, ito na nyo, kaya napaka-importante nito. Pangalawa, may our sons in their youth be like plants that grow up strong. Anong pinapakita ng Diyos? Here's the picture. A family in the eyes of God is like a garden. And in that garden, inaalagaan yan to grow up strong. Yung mga laman yan para to grow up strong. So pag sinabi mo model God's design, He wants us, the Christian family, and an environment where we can all grow together. Ang teaching, hindi lang nanggagaling sa magulang. Ay, nakala na magulang, kayo lang nagtuturo sa anak. Ikaw anak, makinig ka sa akin ha. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kaya doon pa lang sa sinabi mo, kailangan matuto sa anak. Bakit? Naligaw ka bumalik ka Di ba? Kaya kailangan, even the parents, they should also listen to the children because they can also learn from the children. Nagkakaintindihan tayo. Kasi yun ang idea ng Diyos. We need to grow up together. Now look at this. But, listen to this. Listen. Yung mga fathers, one day you will give an account to God because you were called by God to be the man in the house. Kung wala yung tatay, let the Christian guy in the house be the man. Kung wala naman at ikaw ay single parent, you have no choice. You have to stand as a man in the house. What do I mean? Paano mo mamahalin ang talagang mga membro ng pamilya mo? Ang tanong lagi ng maraming tao, ganito. Ibigay mo yung gusto niya, especially the guys. Paano mapakita mahal mo asawa mo, ang mga anak mo? Ibigay mo yung gusto nila. That's not the way to love. Here's the way to love. Be the leader of the house. Kung lalaki ka, be the leader of the house. Be the leader when it comes to your spiritual life. Be the leader when it comes to your decision making. Be the leader. Ikaw ang leader. Yun ang pagmamahal na may papakita mo kasi ililid kita where? Ililid kita to where your life will become better and pleasing to God. That's our leadership call. Ngayon, kung wala, hindi ka, yung papa mo hindi Christian, ikaw Christian, then you be the leader. You know why? Because you are the light of the world. You are the light of your family. You are the light who will guide your family to where God is pleased. Kaya ikaw ngayon ang magmo-model, mag-exemplify ng tamang pamumuhay. Kung ikaw na yung Christian, ikaw pa yung reklamador, paano siya maniniwala? Anak, pwede mo bang ipaghugas mo? Hindi naman ako lagi naghuhugas, kita nagka-quiet time ako Nag-quiet time ka pa? Di ba? Minsan ganun yung attitude. Hindi tama. Tingnan nyo. Fathers, kaya ito napaka-importante. Fathers! Don't exasperate your children. Instead, ano gagawin mo? Ano gagawin natin? Bring them up in the training and instruction of the Lord. Kaya, yung ating anak, kung yung nanay mali ginagawa, and I have no choice, dahil ako mananagot sa Diyos, kailangan kong sabihin yung asawa ko, sweetheart,
medyo mali ata yun ha. Iayos natin. Alam mo kung bakit? Kasi kawaway anak ko, pag nasira yan, ako mananagot dyan sa Diyos. Kasi ikaw ang leader eh. Nagkakaintindihan? Ngayon, kung ikaw yung anak, then you stand up for the Lord. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, sino mga lalaki, pakitaas ng kamay. Mga tatay sa bahay. Pakituro mo nga sa katabi mo, you're the man. You are the man. Yan. Ikaw. Okay ba yan? You are the man. Okay? Kaya ikaw nagbubuhat ng bata. But you are the leader. Yun ang panawagan natin. Kaya ano dapat? Bring them up. Bring them up. Don't put them down. Bring them up. Don't put them down. Bring them up in the training and instruction of the Lord. Not your instruction, not your training, but the instruction of the Lord. Yun ang top sinabi ng Diyos sa atin. Kaya si Jesus Christ, amazingly, Jesus grew in wisdom, in stature, in favor with God, and with man. Pansin nyo, 4 areas of life. In wisdom, parents, teach them how to think. Not only to memorize, but teach them how to think. Teach them how to decide. Sabi niya, in wisdom, ano pa sabi niya? In stature. Teach them how to live healthily. Diba? Ano pa sabi niya? In favor with God, spiritually. In favor with man, socially. Huwag yung mga anak nyo, expose nyo sila. Anak, dito ka lang sa likod. Baka mapahiya ka dyan. Kaya tuloy, pag magre-report sa school, hindi na makareport. Kasi hindi, takot sa tao. Hindi, you develop them socially. Kaya yun ang ating calling sa Diyos. Those areas, ano napaka-importante. Kaya naman, sabi ng Lord, ang ating panawagan is this. Diba? One generation makes known your faithfulness to the next. Kaya we need to teach our children na yung faithfulness ni God maging klaro sa kanila even to the next generation. Kaya pati pagiging lolo, ganun din ang ating objective. I want you to understand the faithfulness of God. Parents, don't forget your stories with the Lord. Because those stories are so precious to God. And they want those stories are for your children, that they will declare the same goodness to the next generation. Kaya nga, isang pasasalamat ko sa Diyos, my children would experience answered prayers. Sila rin, experience sila. Then they would tell me, Papa, answered prayer ko, praise God. Papa, answered prayer, praise God. They praise God. Kasi they have their own stories to tell. Nakakanihan? Now, tingnan nyo ha. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo ha. Sabi ng Bible, these commandments, impress them upon your children. Talk about them when you sit at home. When you walk. Anong sinasabi ng Diyos? Ilagay mo sa dibdib nila. Sa isip nila, it's an internal understanding of the values. Hindi yung tinakot mo lang sa labas. Sige, wag ka sumunod, kundi makita mo yung buhay, yung ulo mong gumugulong dyan sa sahig. Tinatakot natin eh. Anak, hintayin mo ako, pagdating ako, lagot ka sa akin. Kaya yung anak nag-expect ng lagot. Wag, dapat, naintindihan nila, teka muna, ang ating objective, turuan natin sila. Let's develop. Let's listen to one another. First time ko tinanong sa anak ko, how can I improve as a father to you? Maniwala kayo, hindi naman madali. Masakit. Sa loob-loob ko, gusto sila lahat palayasin. Pero I need to learn. Even from my wife, sweetheart, how can I be a better husband to you? Nung una yung sinabi, huwag na, magagalit ka lang. Ba't naman ako magagalit? Grabe. Then, little by little, I'm learning. I'm beginning to accept na hindi pala ako perfect. Kaya naman tayo nagagalit, kala natin perfect tayo eh. No, we need to admit, we're not perfect. We need to learn. But we need to show them that. Tama? Impress them into their hearts. These commandments. Now, wag nating mag-presume ng mga anak natin hindi marurunong ha. Matatalino ng mga bata ngayon. Wag tayong mag-akala natin tayo lang ang marunong. Pati mga bata ang gagaling. Sa totoo lang, ang dami ko natututunan sa mga anak ko. Natututo ako sa kanila. I would ask them questions even pag minsan pati grammar ko kino-correct nila kasi ganoon na talaga eh. They're very good. Naintindihan natin, we need to learn from each other because that's the atmosphere of the family. Kaya ang nakakatuwa sa Christian family, and for us, if we start it now, anong pinakamasarap? We are all growing together. Walang mayabang. Lahat natututo sa isa't isa. And
Again, we also not only to model yung personal growth, we are to model yung that the family is so enjoyable. Tingnan nyo ha, enjoy life with your wife, whom you love. Enjoy mo yung wife mo. Sabi niya, be happy with your wife and find your joy with the girl you married. Maraming mga lalaki, hindi nila ina-enjoy asawa nila. Tinitiis na lang nila. Hindi dapat ganun. Dapat ini-enjoy natin ang ating binigay na asawa sa atin ng Panginoon Diyos. You focus on the good things that they have, that they possess, instead of focusing on their failures, on their weaknesses. Kasi minsan ganun tayo, na-focus tayo sa kakulangan nila eh. Wag. Focus tayo. Noon, ganyan ako. Gayon pa rin, lumalabas pa rin. Pero sa totoo lang, nung unang sabi ko, kinikwento, nag-aaway kami. Lagi, ano ba naman? Ba't ka naman sirit? Ano ka ba naman? Kakalis ka naman. Inupakan ko yung pader. Basag yung kamay ko. Sakit. Yan. Pasal ko, Lord, baguhin mo kasi siya. Lord, baguhin mo siya. Ang labo eh. Ang labo. Nagsisilbi ako sa'yo. Baguhin mo siya. Sabi, Lord, anak, ikaw ang magbago. Hindi mo siya kontrolado. Ikaw kontrolado mo sarili mo. Ikaw ang magbago. Tsaka, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang head of the family. Ikaw ang leader. Ikaw ang nakakaintindi. Ikaw ang Christian. Christian niya ang pamilya ko. Kaya lang, ikaw na siyang quote-unquote matured, then ikaw ang dapat tumutulong sa kanya to become better. Instead of demanding something from her. Sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako. And alam niyo, yun lang, simple. Wala kang oras sa kanya. So give time. Give time. Naalala niyo, kwento yun, minsan lumabas ako, tapos kinausap ako, nakita ko yung araw ng misis ko. Kinausap ko ng mga kaibigan, uy, kamusta ka na? Long time no see. Magpimpong naman tayo. Sorry. Araw ng misis ko ngayon, gusto ko siyang ilabas. Sabi niya, yan na desire. Ganyan tayo, di ba? Yan na desire. Parang tinutok sa pa tayo ng iba. Tama ba? Ano reaction natin? Grabe naman kayo. Ano ka na? Hindi. Sabi niya, ikaw naman, hindi. Kasi tuwing Monday talagang pa sa asawa ko. Sabi niya, under desire ka. Kasama mo lagi asawa mo eh. Pipong tayo, minsan lang naman tayo magkita. Alam mo, ang bait ng Diyos oh. Oo nga no, tama ka. Ang galing mo talaga. Minsan lang naman tayo magkita eh. Magalit ka man, at least minsan lang tayo magkita. Asawa ko, lagi ko kasama. Pag naggalit yan, yari ako, man. And hindi ko na ma-enjoy yung pamilya ko. Tama? Enjoy them. Alam niyo, ang daming ma-enjoy sa pamilya. Example na lang. Ako, I would appreciate my wife. Napakasipag ng asawa ko. Sobrang bait na asawa ko. Sobrang mapagkalinga asawa ko. Would you believe, hindi ako makaalis ng bahay na hindi niya inaayos ang buhok ko? Kasi nga kalat-kalat na eh. So inaayos niya pa yan, pinapantay-pantay niya pa, ganyan. Tapos saka i-spray yan. Para lang wag umalis. Para hanginin man, hindi gagalaw. Kasi pag gumalaw, makikita niyo na yung puwang-puwang. Kulang na lang, nilalagyan niyang pentel para hindi na makita. Drawingan, ganyan. Doon pa lang, tiyaga ng asawa ko, ipagpaplantya niya ako. Damit, wala kaming katulong, ipagpaplantya niya ako. Kaya minsan nasasaktan siya pag nakita niya, ang lukot-lukot na ng damit ko. Sabi, saan ka naman nagugulong? Kasi she wants me to make sure na I look good before God and before men. And I would appreciate my wife for that. Kaya enjoy, sa totoo lang, tatawanan kami, nagbibiruan kami, minsan nagbabatuhan kami ng plato. Joke lang, wala ganun. We just learn to enjoy. And lalong-lalo na with the children. Tinasabi naman, children are a gift from the Lord. They are His reward. Anak, hindi pampakulo ng dugo. Regalo sila ng Diyos. Kasi sabi niya, happy is a man whose quiver is full of them. Ano yung picture? They're like arrows. Yung arrows na yun, tinutuwid mo yun. Ikaw ang nagtutuwid nun. Para pagtuwid yun, pag pinana mo, tama. Tama, asintado. Kaya kung baluktot yung anak, sino sisisihin? Yung tatay na gumagawa. Ngayon pagtuwid sila, pinagpala ka. Bakit? Kasi aatakihin ka din. They will attack you. People will attack you. They will try to destroy you. Pero wala kang dapat katakutan. Bakit? Your children will be your greatest weapon. Dahil kahit ano pang sabihin nila, yung anak mo, tuwid. Wala silang magagawa dahil tama ang lakarin sa bahay. Pag tuwid ang anak, lahat ng mga sinasabing paninira, walang saysay. Dahil ayos yung anak. Pero kahit anong ganda na sinasabi sa labas, yung anak balubaluktot. Wala kang panlaban.
malulungkot ka, kaya you should enjoy your children. Children are gifts. I really enjoy my children. I love them. And masaya ako sa mga anak ko. Masaya ako nandyan sila. Masaya ako sila kausap. Namimiss ko sila pag wala sila. Malayo kami. Namimiss ko. Tinatawagan sila. Bakit? Because they are God's gift. Siyempre, hindi naman sila perfect. Simple lang. Rule. 90-10. Focus on the bright side of your children. 90%. Yung 10%, doon ka lang. Yung mga kapangitan nila, ituwid mo. Okay ba yan? Katabi niyo ba anak niyo? Tingnan niyo. Tingnan niyo, 90%. Huwag kayong matakot na minsan para kayong hindi pinakikinggan. Kabahan kayo kapag kayo'y pinanonood ng inyong mga anak. Ulitin ko. Minsan di bali na hindi ka napakinggan. Basta yung nakikita nila sa'yo, tama. At dahil yun ang gagayahin nila. Okay po ba yan? Kaya sabi ng Bible, hindi lang yan, nag-iiwan tayo ng posterity. Spiritual legacy. Spiritual legacy. We need to model that. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, for He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers that they should teach them to their children. And sabi niya that the generation to come might know, even the children yet to be born, that they may arise and tell them to their children. Pasa-pasa. That they should put their confidence in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Ang ating puso to model, yung ipasa natin sa next generation, teaching them to serve God, teaching them to put their confidence in God, not in their academics. Ito, maraming magulang, they focus too much on the academics. Kailangan galingan mo dito para kumita ka ng maraming pera. Again, friends, no, you focus on God because God provides for the family. Nagkakanindihan po, ito ng kapanatagan ko. Lumakad ng maayos ang anak ko, alam ko, hindi sila pababayaan ng Diyos. Sigurado, i-bless sila ng Panginoon Diyos. Nagkakanindihan tayo. Kaya, lumakad na sa tama. Paano ang malalaman tama? Nag-aaral pa lang, alam niyo ng lakad ng tama. Nag-aaral ng tama. Mag-aaral ng tama. Gagastos ng tama. Hindi sasama sa barkada. Kaya kwento nga anak ko sa akin Papa, yung mga classmate ko, lagi na kami in-invite. Uy, maghapon na muna tayo. Ay, hindi ako nagpaalam sa magulang ko, kaya uwi ako. Ay, ano ba? Minsan lang man, hindi naman alam hindi. Basta kailangan namin sumunod sa magulang namin. Kasi, naintindihan nila na by obeying and honoring the parents, they will be blessed. And I'm pretty sure they are blessed. Kahit hindi ko pa nakikita, alam ko blessed sila. Bakit? Totoo si God. Amen? Totoo si God. Kaya tingnan nyo, ito ang napaka-importante. They served together, kahit sa Bible. Stephanas and his family were the first to become Christian in Greece. And look at what they did. They are spending their lives helping and serving Christians everywhere. Sarap, no? Buong pamilya nagsaserve, no? O, ito pa. A devout man and one who feared God with all his household and gave many alms to the Jewish people and prayed to God continually. Ito pa, the whole family was filled with joy because they had come to believe in God. The whole family. Now, kaya sabi niya, when God's children are in need, help them out. Get into the habit of inviting guests home for dinner or if they need lodging for the night. Pero mo, buong pamilya, kasi isipin mo, pag nag-imbita ako sa bahay, wala kaming katulong, sino ang involved? Asawa ko. Anak ko. Tama? Walang katulong So, pag nag-imbita ako, sama-sama. Serving together. Hindi pwede sabihin, Papa naman kasi, invite. Hirap na kami. Ano ba yan? Nakuha ninyo? Kaya pag silbi pa lang, ito po, kape nyo. Ito pa. Kumain na kayo. Diba? Parang sama na ng loob. Ang pangit naman, di ba? Pero hindi. If they understand that we are doing this together for Jesus, ang gaan bigla, ang sarap ng pakiramdam. Nakaintindi lang yung pakiramdam, kundi alam mo that may eternal sense yung ginagawa natin together. So ulitin ko model God's design for family. Ano nga yun? A design to protect through revering God. A design not only to protect but to develop, personally develop. To design what? To be pleasurable. A design to leave a spiritual legacy, posterity. Yun ang design ng Diyos. So, how can we protect this house? Model. Be a model. Number 2, practice. Practice the power of
presence. Bakit? Ito ang napaka-importante. Ulitin natin. Reverence for the Lord gives man deep strength. Kaya if you want to protect this house, because we cannot protect this house, only God can protect this house. Kaya we need to revere God. We practice God's presence in the family. We practice God's presence. Isipin nyo, in your family, nag-uusap kayo. Tatandaan nyo, kasama nyo si God. Kasama nyo sa table, kasama nyo sa pag-aaral, kasama sa lahat ng ginagawa. We practice His presence. Tama ba? Andiyan pa kayo? Present pa ba kayo? Kailangan nyo. Sabi niya, wow, this is God's. Kaya we practice God's presence. Kaya tingnan nyo yung presence na yun, napaka-importante ito. Ito malaking problema ngayon. Kasi dahil hindi natin naintindihan yung presence si God, tayo mismo parang nandoon tayo pero wala tayo. Tingnan nyo na lang. Ang time spent on the internet sa Pilipinas, number 1 tayo. Grabe, number 1 tayo. Tapos time spent on social media, number 1 din tayo. Number 1 tayo. Kaya, mapapansin nyo, nandyan tayo, pero wala tayo. Maraming ganyan tao. Hindi nakakonect. Kaya ang challenge si God, tinan nyo ha, these words which I am commanding you today shall be on your heart. Ikaw muna. Let God be present in you. Then, you shall teach them diligently. Buong sipag. To your sons, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Sabi niya, lahat ng gagawin mo. Nakahiga ka, nakaupo ka, tumayo ka, naglalakad ka, kita nila at naituturo sa kanila ang pagmamahal sa Diyos. Okay po? Again, it requires your presence. Now, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. So, sabi niya, you shall write them on the doorposts of your house. And kita nila, even as you design your house, kita nila that you're always thinking about your God. You're always thinking that your God is present in every decision-making you have. Yun ang pinapasa natin. That's how to protect. Because unless the Lord watched the city, the labor of man would be in vain. Nakakaintindihan? Kaya, again, paano mo gagawin? Prayer. Spend time in prayer. Sabi ng Bible, call to me and I will answer you and I will tell you great and mighty things which you do not know. Kaya mga kapatid, if you're the only Christian in the family, don't ever give up praying for your family. Wag. Yan ang laban natin. Yan ang protection natin. Can you protect your children 24/7? Prayer will. Yung asawa mo, Lord, yung asawa ko, grabe, kaliwa't kanan na nga, Lord, grabe na. Ano gagawin mo? Ginawa na isang alip, pinutol, naalala nyo? Nabalita yun? Sabi ko, hindi naman yun ang sagot eh. Pag-pray mo, Lord, yung asawa ko, para hindi na po siya, tulungan mo naman siya na hindi na siya matukso. Alam mo, baka magulat ka, sagutin ka ng Lord, huwag kang mag-alala, anak. Hindi na siya aalis sa tabi mo. Bibigyan ko siya ng stroke. Oh, joke lang. Ang punto ganito, God can control. Amen? God can protect. God can protect this house. But you need to call upon Him. Call upon. Kaysa nagsiselos ka sa asawa mo, pag-pray mo siya. Kaysa natatakot ka sa anak mo, worry ka na, saan ka naman galing, ano nang ginagawa mo, paano ginastos yung pera mo, pag-pray mo siya, turuan mo siya, pag-pray mo siya, turuan mo siya, pag-pray mo siya, turuan mo siya, pag-pray mo siya. Practice presence, the power of presence. Kaya sabi ng Bible, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Let me end. Pati tandaan nyo to. Pamilyang nasa Diyos, tagumpay ay lubos. Gusto mo matagumpay kayo? Gusto mo matagumpay ang pamilya mo? Gusto mo maging matagumpay tayong lahat? Ang pamilyang nasa Diyos, tagumpay ay lubos. Nagkakaintindihan tayo. Hello? What's the point of having all the money that you desire here on earth? At ang anak mo, walang pagkakilala sa Diyos. At pagdating sa langit, hindi kayo magkita-kita. May kaligayahan ba doon? Wala. What's the point of so enjoying this world and you are not enjoying your family in eternity? What's the point? So friends, this is a chance. Protect this house. Pakisabi sa katabi mo, protect this house.
Model, practice. Model God's design for family. Practice the power of presence. Kapag nasa Diyos, tagumpay ay lubos. Tayong lahat ay yumuko. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, kung maaaring sabihin mo, nagkamali na ako, paano yan? Walang aksidente sa Diyos. Kung nasaan ka ngayon, bring your concern to God. Allow God to reign in your life. Allow Him to be your King. Allow Him to take control of your life. Allow Him to be your Lord. Sabihin mo, Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, patawarin mo ako. I tried my best to fix my own life. And alam ko, Panginoon, wala talaga akong direksyon. Wala akong pinupuntahan. I'm not even intentional to take care of my family. I'm not even intentional to protect the family that you've entrusted to me. And Lord Jesus, even if I do try, kung hindi kayo kikilos, wala akong magagawa. Kahit ngayon, Panginoong Jesus, kinikilala ko. Pagharian mo ako. Alam ko wala akong magagawa kung wala kayo. Kaya pangunahan mo ako. Tulungan mo ako na sa bawat desisyon ko, Panginoon Diyos, ay desisyon magbibigay karangalan sa inyo. Desisyon na kayo po ang binibigyan ng dangal. Hindi ang aking sarili, hindi ang aking pangalan, kundi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Kahit gayon din, Panginoon Diyos, sa bawat babae, tulungan niyo sila that they would learn to submit to their husbands because they trust you, because they believe in you. Ang mga anak, tulungan niyo silang maging magalang sa mga magulang because they understand that their future is not dependent on their abilities but on you, O God. Mga lalaki, I pray, Lord, that we would be diligent enough to stand as leaders in our family. At Panginoon Diyos, sa mga pamilya narito, na yung mga magulang hindi pa Christian, mga magulang na hindi kumikilala sa inyo, pero sila po ang kumikilala, then use them to lead the family to your very presence. Thank you, Jesus, that with you, nothing is impossible. Father God, thank you, and I pray for those who are working abroad. I pray that they will desire, somehow, Lord, tulungan mo sila to have a clear plan na hindi na po sila magtrabaho doon for the rest of their lives, kundi makasama lang yung pamilya nila. Panginoon, kung magtatrabaho sila doon, kasama lang yung pamilya nila. At kung sakali naman, Panginoon, kailangan na bumalik dito na makasama ng pamilya, bigyan sila ng pangkabuhayan. Provide for them, O God. Thank you, Lord. Give them the faith, Father God, to do what is right, that their family would be engaged to you, and that their family will be protected from the attacks of the evil one, and also from the attacks of our own wrongdoings. Thank you, God, that you are our protector, you are our Lord, you are our victory, you are our champion. In the name of Jesus. Amen, amen, and amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Connect with CCF through the following websites: Jumpstart your spiritual journey by joining a small group. We are so blessed you were able to join us today. God bless and see you next time.